Okay, heto na nga, no? Pag-usapan natin itong una nating pag-usapan itong si Kiko Barzaga. Nag-post siya dito patungkol dito sa CPP, NPA, NDF. Okay? At ito po'y nakakalungkot na post ni Kiko Barzaga. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, medyo sinolusyonan na ito ni Tatay Digong na itong mga CPP, NPA ay magbalik loob na nga, no, para maiayos rin ang buhay ng mga CPP, NPA at hindi na magrebelde dito sa taong bayan, sa bansang ito, no. Pero ang nangyari po, no, tumarami na naman sila na nagre-rebelde sa Pilipinas. Okay, mamaya pag-usapan natin 'yan kasi importante 'yan, ha. Okay. Kasi ito ring mga grupo na ito rin ang isa sa nagpapahina ng takbo ng ating progress ng bansang ito. Okay? So mamaya pag-usapan natin 'yan. At pag-usapan rin natin itong tuta na si Tito Soto, instead na Tito Soto, Tuta Soto. Tuta Soto na ang ang tawag ng taong bayan sa kanya is Tuta Soto. Kasi sino ba namang hindi mawiwindang dito sa bagong balita na si Soto handang buhayin ang impeachment case ni VP Sara kung babawiin raw ng itong judicial system natin. Sobrang sablay naman. Kung maalala mo, Tito Soto, no? Ikaw, Tuta Soto, nagdebate pa nga kayo ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Nang sabi, hindi na yan mababaliktad. Kasi, majority eh. Ilan lang ba ang nag-yes doon? Isa? Dalawa? O tatlo? Di ba? Lahat ng mga judges doon, sinabi na meron pong pamumulitika doon sa House of Representatives. Kaya nga hindi na go through itong impeachment trial ni VP Sara. Siya, handa raw niyang buhayin. Kung sakasakaling itong mga judges raw ay maiba na yung isip. Umaasa ka pa? Di ba? Yeah. Sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas, Tito Soto, ito pa talaga ang inatupag mo, ang impeachment trial ni VP Sara? Mukhang halatang halata ka na eh. Di ba? Ito pa, nagsalita na rin itong si Senator Alan Peter Cayetano patungkol po sa mga nangyayari nga ngayon. No? Isa na yung binanggit ko sa inyo, itong ang sa sobrang lawak po ng korupsyon ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, nakapagtataka, no? Bakit na mas priority pa nila ang itong sinabi Sara, ipa-impeach, priority pa nila na imbestigahan itong si Senator Joel Villanueva sa kanyang dating issue, 'di ba? Na gusto ngayon na kasi duda ko, parang itong administrasyong Marcos na ito ay gusto nilang sampulan na kapag kayo po ay kakalaban dito sa administrasyon na ito, sasampulan namin kayong tanggalin diyan sa posisyon ninyo. Ganyan po ang mga nangyayari ngayon eh. Sa tingin ko, itong administrasyong Marcos, ang hilig nilang manakot, no? Yan si Senator Joel Villanueva, binoto man yan ng taong bayan. Tapos, binuhay yung kanyang mga nakaraang issue. Dahil si Remulla na nga yung ombudsman. Hindi ko lang alam kung nilagay ba si Remulla dyan sa ombudsman para magkaroon ng development ang ating justice system, o nilagay lang si Remulla dyan para pambato ng administrasyon.
yun bang nilagay lamang si Remulla dyan sa posisyon niya para to silence the enemy of the administration's political issue, di ba? Kasi kung ikaw, kilala naman natin itong si Senator Joel Villanueva na siya yung nag-expose una dito sa flood control anomaly, di ba? Siya ang nag-expose na mayroong korupsyon, bla 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 bla. Tapos siya yung unang gustong patalsikin ng ombudsman. Di ba nakakatawa? No, hindi pa si Remulla ang ombudsman dyan, tahimik naman ang ombudsman dyan sa mga issue sa politika, di ba? Wala nang ginawa itong ombudsman na ngayon ay nagbabantay sa mga kapwa mga kalaban ng administrasyon. Especially, no, na nakapagtataka na ito pa talagang mga kaalyado ng mga Duterte ang inuuna nila. Nakakatawa. Si Trillanes naman ngayon, sayang-saya naman si Trillanes kasi nagugustuhan rin naman ng administrasyon ang pinanggagawa ni Trillanes ngayon. Nakakatawa nga. Sila na ang naghari ngayon. Sabi ko nga, I'm excited for 2028, no? Kasi babawi tayo. Okay, so bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin nga natin itong post ni Kiko Barzaga. Sabi niya dito, breaking news. CPP, NPA, NDF recruitment has increased due to public outrage against the Marcos administration. Unang-una, sobrang naniniwala ako dito. Especially na itong si Kiko Barzaga ay isang Gen Z. Okay? Bakit? Kasi alam yan ni Kiko Barzaga na ang mga target nito ay yung mga Gen Z. Ang mga target nito, mga na-recruitment na ito ay yung mga estudyante ba na hindi masyadong napapansin ng kanilang mga magulang. Yung mga meron sigurong mga financial na sinuportahan ng magulang pero pagdating doon sa kanilang paaralan ay medyo kulang sila sa pansin. Kasi yung nanay, tatay nagtatrabaho tapos sila ay nire-recruit nga sila, no? Napaunti-unti na ganito, ganyan. Tapos tinitake advantage yan ng kasalukuyang administrasyon na ito. Kasalanan rin ng administrasyon na ito Kasi hindi masyadong ipinakita ng administrasyon na they are serious in solving the corruption issue. So itong mga bata na ito, madali mong i-brainwash. Okay? Ang itong grupo na ito, i-brainwash nila itong mga Gen Z na sumali ka na sa amin kasi ipaglaban natin itong ginawa ng ating gobyerno. Kung ano-anong mga sinasabi nila. Sinabi yan ni Ka Eric dati. Okay? Tapos itong sinabi ni Kiko na nag-increase kasi nga, totoo, nag-increase kasi instead nung panahon ni former President Duterte ay ipinakita, kaya nga itong si Ka Eric Celis, no? Isa ito sa mga nagbalik loob, nag-surrender kasi nga nakikita na
ni Ka Eric Celis na may pagbabago na talaga at ang layunin ng gobyerno, hindi lang gobyernong Duterte, lahat na inano na yan, ang layunin po ng gobyerno ay pagbabago. Anong tawag dyan? Ay may patungo tayo sa daan para uunlad tayo like ng ibang bansa. Hindi naman masama ang merong gobyerno. Mas masama pa itong mga grupo na ito, itong mga makakaliwa, di ba? Kasi nasa bukid sila, kung ano-anong mga ginagawa nila sa kanilang mga members, di ba? Kung maalala mo, sinabi ni Ka Eric, yung iba dyan nga ay pinagsamantalahan. Alam niyo na, anong ibig kong sabihin? So, why do we believe itong mga grupong ito? Hindi po angay itong papaniwalaan ng kanilang mga isinisigaw, di ba? Sinasabayan lang nila ang problema natin ngayon sa Pilipinas. So, bakit nag-increase? Kasi nga, wala nang tiwala dito sa mga pinanggagawa. Kaya nga sabi ko ito dito sa Administrasyong Marcos at itong mga buwaya sa gobyerno sabi ko, alam nyo, hindi natin mabiblame na dumarami itong recruitment na ito dahil lang rin sa mga pinanggagawa ng mga buwayang politicians. Totoo yan. Buhaya talaga lahat na lang ang nila ang pera ng gobyerno. Tapos, nakakalungkot po kasi ang gobyernong Marcos dito sa usaping ito, itong issue na ito, itong mga pagre-recruit na dumarami na naman ang CPP, NPA, NDF, ay wala pong ginagawa ang administrasyong ito. Nga. Wala po silang ginagawa. Di ko nga alam, kung buhay pa ba ang NTF-ELCAC. Di ko rin alam kung they are still supported. Sa balita ko nga, meron siguro pero kinat yung budget So, ako po'y nalulungkot, Baka si Bongbong Marcos kasi kung ano-anong mga pinanggagawa. Wala nang tiwa. Lahat na siguro ng ahensya ng gobyernong ito, parang wala siyang instructions. Di ba? How much more dito sa problemang ito? Walang direksyon itong presidente natin. Pasintabi na po, ha? Tapos, itong si Mike Abe, inappreciate pa ng inappreciate. Si Hidarian. Nako, magaling lang mag-English yun, pero sa logic, wala. Bobo. Sabi nga ni Saslugando, ang bobo ng logic nitong si Hidarian. Okay? So, nakakalungkot yan. Punta tayo sa next nating reaction dito sa balita na buhayin na naman nila itong impeachment ni VP Sara. Sa sobrang daming problema ng bansang ito, impeachment na naman ang kanilang problema. Tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling bawiin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagpatigil sa proseso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ipinahinto ang impeachment proceedings alinsun sa unanimous decision o nagkakaisang pasya ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa Articles of Impeachment. Pawalang bisa sa Articles of Impeachment. Diba, Soto? Saksi ang taong bayan kung papaano po dinesisyonan ng Supreme Court ito. Di ba? Majority of these judges ay bumoto na hindi na yan ituloy yung impeachment na yan kasi pamumulitika yan, and that's one of the requirement na hindi po talaga matuloy ang impeachment. Kapag may nakita ang Supreme Court na ito ay pamumulitika, hindi talaga. Mga judges lahat dyan, nakikita nila yan, pamumulitika. Hindi yan pwede yung impeachment na yan. Kasi, ang isang vice president na kagaya ni VP Sara,
tayo rin namang Pilipino ang magsasuffer kung mag-impeach tayo. Yan ang pinakauna. Tapos, hindi maganda na ang isang impeachable official ay nai-impeach dahil sa away politika. Nakasaad yan sa ating konstitusyon na hindi talaga yan pwede. Pwedeng ma-impeach ang isang official ng gobyerno. Kung impeachable ang isang government official, ay talagang may proof na betrayal of public trust, talagang nangungurakot. At ang Supreme Court naman, wala silang nakikita eh. Anong sinabi ng COA? Buti kung sinabi ng COA na, kasi COA lang po ang makapagsabi kung corrupt si VP Sara o hindi. Yung Commission on Audit, nakita nila na nagbigay naman ng tamang requirement si VP Sara. Nagbigay naman siya ng tamang dokumento sa kanyang paggasta dito sa confidential funds. So walang nakikitang mali ang Supreme Court, di ba? Bunsod nito, inilagay muna ng Senado sa archive ang mga articles of impeachment habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kamakailan naghain ng petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing desisyon. Kaya naman ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, sa ito si Tuta Soto nyo. Alimang baguhin ng hukuman ng desisyon ay handa. Siya raw, umaasa pa siya na baka raw baguhin ng Supreme Court ang desisyon. Nakapag-desisyon na Soto. Mahirap talaga itong yung talent mo talaga ay pang noon-time show lang. Mahirap. Ang hirap paintindihin, no? Nagmukha ka talagang clown, Soto. Magkomedyante ka na lang. Magkomedyante ka na lang kasi hindi ka marunong umintindi. Para kang bata ba na sasabihan. Tingnan mo yung bata ha. Yung anak ko, sasabihin ko, anak, last na yan ha, yung grapes. Kasi siya mahilig sa kumain ng grapes. Kasi nag-grapes na lang ako paunting kain lang grapes. Hindi na ako kumakain ng heavy meal. Sabi, anak, maubusan ako ng grapes. Kuha ka ng grapes. Huwag ka nang kumuha, anak. O, kukuha pa rin. Nak, last na yan ha. Ilang minuto, kuha na naman ng grapes. Sakim, yung aking anak ng grapes. Parang bata itong si Soto. Na sinabi na nga na Supreme Court na ikaw ay itong usaping impeachment trial, may nakita kaming pamumulitika kaya hindi to pwedeng ma-go through itong impeachment trial. Umaasa pa rin ako. Umaasa pa rin si Soto. Tigas ng ulo. Para kang bata. Ha? Hindi ka naman bata matanda ka na. Pumuputi na nga yung buhok mo Diba? Naalala ko pa nung isang taon, panahon pa ni Pinoy, itim pa yung buhok mo ngayon puti na nga. Pumuputi na nga yung buhok mo na makailang beses ka nang naging senador, wala ka pa rin alam. Pag sinabi ng Supreme Court na hindi yan pwede, hindi na yan pwede. Umaasa ka pa Di ba? Mag-noontime show ka na lang. Sila na muling buksan ito. Personally, yes, the answer is in the affirmative. Halatang-halata, no, na pumanig siya sa administrasyon o parang ito ito yung ito yung napapansin ko kay Tito Soto kung saan ang administrasyon, kahit sinong administrasyon papanig siya. Kahit sinong administrasyon. Kasi kung ikaw dito mo talaga makikita ang isang opisyal ng gobyerno na bihira ka lang makakita ng isang brave
na senador na talagang lumalaban sa kapalpakan ng administrasyon. Pero ito, lahat ng administrasyon kinakampihan. Kahit mali. Kahit mali-mali na yung ginagawa ng administrasyon. Ano yan? Makipagkalyado para safe. Pustahan tayo. Kapag si VP Sara na naman ang maging presidente sa 2028, babaliktad na naman ito. Kakampi na naman ito kay VP Sara. Ganyan yung trabaho ni Soto. Di ba? Hanggang ngayon, senador pa rin. Dahil sa strategy niya. Yes. I will be prepared. Yes. Pareha lang ito. Pareha ng ugali ito ni Lacson eh. Kung saan ang administrasyon, doon sila. Kung si VP Sara ang maging presidente sa 2028, for sure, maki-administrasyon na naman itong mga taong to. Noong panahon nga ni Duterte, ano rin siya eh. Duterte, parang Duterte rin sila eh. The Supreme Court says they are reversing their decision. Then we will move to reclaim the articles of impeachment in the archives. Samantala, sa inilabas naman na resolusyon ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na noted ang petisyon ng mga individual na tumututol sa naging desisyon na pagpapawalang bisa sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yung individual na naman. So, kung pagbabasihan mo yung mga individual, isa lang yun. Laban sa majority of the Filipino people ay natuwa na ayaw nila yung impeachment trial. Kasi alam nilang pamumulitika. Duterte. Kaugnay nito, hiniling din ng mga petitioner na magdaos ng oral arguments o pagdinig ang Supreme Court sa kaso. Mia Alonso. Di ba? So, alam nyo, sa totoo lang, halatang-halata na si Soto eh. Halatang-halata. Kahit saang anggulo mo tingnan, halatang-halata ka Soto. Noon time show ka na lang. Bulaga. Ito. Pakinggan natin itong statement ni Senator Alan. Buti pa itong si Senator Alan actually, no? Alam kung ano yung katotohanan when it comes dito sa laro ng politika. It's a politika. Ika nga sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, it's a political circus. Pero itong administrasyon na ito, wala. Nga. Ito, panoorin natin. Statement lang na mabilis. Okay. Okay na? Okay. So yung main concern ko ngayon bilang minority leader, bilang tagapagsalita ng minority, bilang isang nasa oposisyon, ay yung tingin sa atin ng buong mundo. So, dalawa pong main concern. Una, meron tayong mahigit 10 milyong Pilipino na nasa abroad. Napakaraming Pilipino nagka-travel everyday. Pangalawa, yung investment sa ating bansa. Hindi sustainable yung paraan kung paano natin ina-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it. We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, tunay na pagbabago, kailangan may makulong. Pero the way we're doing it, na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. Correct, di ba? Pati nga Amerika, nakikita nila na, ano ba yan? Pilipinas, corruption. Di ba? Instead na ang gobyernong ito ay ang direction po natin pupunta sa mastermind sa corruption. Anong nangyari ngayon? It's a political circus. Batuhan dito, umiikot ng umiikot. Senado na naman, Kongreso na naman. Wala. Nagbatuhan ng kasalanan. Di ba? Dapat itong gobyerno ito may one goal. Flood control anomaly. Doon tayo mag-focus sa flood control anomaly. Focus muna tayo dito. Dedirekta tayo sa mastermind dyan.
Pero kapag mayroong political circus na nangyari, ito mga mastermind na ito, they get away. Parang naiwasan silang masangkot dito sa issue na ito. Ang saya-saya nila, no? Grabe. I'll give you an example. Yung paggising natin ngayong umaga, yung issue tungkol kay Senator Joel Villanueva. Grabe. Okay, all senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Correct. Klarong-klaro. Rinig mo yun, Remulla? Na-dismiss na yung kaso na yan. Binuhay mo. Iba rin itong si Remulla, no? Iba rin ito si Remulla. Parang ano ito eh. Sa Bisaya pa, mananambal. Yung patay, binubuhay. Yung Grabe. Yung si Remulla, yung patay, binubuhay, di ba? Ganyan si Remulla. Po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC Party List, no? So this is not even a debate. Obvious talaga na merong anomalya. Inescripted si Senator Joel. Inescripted siya. Kawawa. Itong administrasyon na ito, wala na talaga tayong tiwala. Debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya na harassment sa inyo in front of the opposition? Let's see, after Ombudsman Remulla sees the documents na pre-provide na rin. Yung iba dun, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Senator Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, buti kung nagkamali, kung inescripted. Di ba? Makikita niyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Sir, sinong umaatake sa inyo? Sino? Sorry? Sino ang umaatake sa inyo sa Senado? Well, many, but definitely the mastermind. Can you Hindi name ba the si... mastermind? we've named it. Ang mga mastermind na ito, alatang-alata, si Joel tinitira itong flood control eh. Sino ang mastermind? Di ba? Binalikan siya. Si Joel. Halata. Many times. And of course, lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people. Mastermind, group of people. Sino yan? House of Representatives. Mga tuwadkom, buhay pa ba kayo? Who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that... Grabe si Senator Alan, no? Prangka talaga, no? Ay, ano pala, shout out sa mga tuwadkom dyan. At sa mastermind, shout out. Lunun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera. So wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export din nila sa ibang district engineer. That can be true or not. But until now, I have not heard from the DPWH. Sabi ko nga dito hanggat si Marcos ang presidente ng Pilipinas, hindi talaga masosolve itong corruption issue na ito.
Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, walang ibang pagbibintangan itong flood control anomaly. Nandito po sa mga congressman ang gumagawa ng mga anomalyang ito. Paano yan? Itong mga congressman na ito, kaalyado ng administrasyon. Hindi yan masusolve. Masusolve lang yan sa 2028 pa. Wala talagang mananagot dyan sa flood control na yan. Kasi yung flood control corruption na yan, ang makukulong dyan, alam mo ba kung sino? Mga kaalyado ng Duterte. Nakakatawa. From the ICI, DOJ, or Ombudsman, a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi dun mo makikita yung motibo, di ba? And obviously, RJ, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala dun sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Dun ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Di ba? So all throughout, yung kay President Erap, kay President GMA, yung yung mga investigasyon in the past, di ba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero wag tayong payag na ma-distract. Kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo madisiplina ni Ombudsman Boying yung nagbigay sa kanya noon. Sir, anong advice yung kay Senate President kayong ipapareceive daw sa Senate yung particular na inilabas ni Secretary? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado. Di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa 8-9 and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y naniniwala, mali yung remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima. Na sa kagustuhan niya, ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya, at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Sir, in-raise nyo rin po ito bukas since sasalang sa budget ng Ombudsman. I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's just a show, di ba? So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, Isa napansin ko dito kay Senator Alan, ang talino niya. Hindi yung kagaya ng ibang mga politicians na salita lang ng salita ng walang sense. Lahat ng mga pinagsasabi niya may sense. Bakit mo yan tinuloy, Remulla? Na alam mo, mali pa yung party list, mali pa yung pirma. Hindi yan pirma ni Senator Joel. Yun ang argumento niya, ha? May sense yung argumento ni Senator Alan. It's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re-reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede yun. Sir, Malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, kauutulang ni Remulla pero talpak na agad yung
impormasyon yata at yung pinahayag. It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not the mistake, but rather, is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado. Unwittingly na yung ibig sabihin, di mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka. And I don't believe Ombudsman Remulla will do that. I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Remember, no? Bawat distrito na may project ang 15 contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. Diba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng pink, galit DDS, galit yung Marcos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan eh. Mga Pilipino, pag nagta-travel, kinakansyawan na, nakorap kayo eh. Bilangin nyo ha, duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong Kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000, 5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa at tawagin buong Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga ini-expose di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos, di ba? Let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't be helpful if it's just part of the circus. So, Sen, yung ano po? Lang po, gusto niyo po na yung mag-investiga sa ICI is meron ding opposition na kasama mismo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hahanapin mo? Ghost. Tapos nakapag-apid-apid yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing, pabago-bago eh. Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila na pagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. Diba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na ina-live na yung hearing sa ICI? Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. Diba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bullseye, kailangan focus tayo. Dapat ba sir may contempt power na yung ICI? No doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag-hearing walang contempt power. Di walang pumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. Ako, it's clear to me na ang Oplan lahat ngayon, Oplan, nung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag kumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na, iligaw. Iligaw kung outside kung sino yung mga... imagine that one ha. Ganyan po ang administrasyon ngayon. ICI, Oplan, iligaw. Guilty dito. Sir, si former Senator Trillanes nag-file ng plunder case against Senator Bongo and former President Duterte. Your opinion on that, sir? Yeah. You know my opinion about the different people, etc. People who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can
can defend himself. Diba? Correct. So yun ang proseso. So if anyone has anything against anyone, i-file nyo. Diba? Yun ang tamang proseso. Pero yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito, ligawan, nililigaw, can I say, So yun po ang ano lang ha. Kitang-kita mo talaga na may sense ang mga explanation ni Senator Alan. Ngayon kasi sa administrasyong Marcos na binuo nila itong ICI, halatang halata. Kitang-kita mo. Halatang halata na itong ICI, una, akala mo na independent ha, pero ngayon, naniniwala ngayon si Senator Alan na nililigaw. Okay? Nililigaw itong taong bayan sa kung sino ang tunay na salarin dito sa korupsyon na ito. Okay? So, ayan, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito. Ano ba ang masasabi nyo? Naniniwala pa ba kayo dito sa ICI? Naniniwala pa ba kayo dito sa administrasyong ito na kakampi ba natin ang administrasyon when it comes to the corruption? Comment, react, babasahin natin yan ang inyong mga opinion. Okay? Paki-like at saka paki-share itong ating video para naman guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam. Okay? And sa mga ngayon lang nanood sa ating channel, if this is your first time, mag-subscribe na po kayo. Okay? Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.